What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Noong bata pa siya, nasangkot si Vico at ang kanyang pamilya sa isang aksidente. Nahulog ang kanilang sasakyan mula sa isang tulay at namatay ang kanyang ama. Makalipas ang maraming taon, bilang isang binatilyo, patuloy pa ring binabangungot si Vico tungkol dito at nagkaroon siya ng matinding takot sa matataas na lugar. Isang umaga, ayaw niyang pumasok sa paaralan dahil may field trip sila sa kabundukan para panoorin ang solar eclipse at natatakot sang umatafe ang kanyang phobia. Napapayag siya ng kanyang ina sa pamamagitan ng pangakong ang kanyang ama ay laging naroon upang protektahan siya. Samantala, 1,000 taon nang nakalipas, gumamit ang isang shaman ng mahika upang simulan ng isang orasyon na tutulong sa kanya na mahanap ang bato ng kapangyarihan. Ang apoy sa kanyang harapan ay bumuo ng hugis ng ulo ng dragon na kapareho ng imaheng nasa jacket ni Vico. Samantala, si Vico ay nag-e-enjoy na sa field trip kasama ang kanyang matalik na kaibigan si Vovchik at ang laruan niyang eroplanong siya mismo ang gumawa. Nagdala rin si Vico ng maraming paputok na sisindihan sa pagtatapos ng araw habang si Vovchik naman ay may dalang megaphone para magloko. Matapos maglakad sa kagubatan, kailangang tumawid ng klase sa isang tulay upang marating ang tuktok ng bundok. Ngunit napatigil si Vico sa gitna ng tulay dahil sa kanyang takot, kaya kinailangan siyang hilahin pabalik ni Vovchik. Nagtawa na ng buong klase kay Vico dahil sa tingin nila ay katawa-tawang takot ito, pati na rin dahil basang-basa ang kanyang pantalon. Akala nila ay umihi siya, gayong ang totoo ay nabasa lang iyon ng bote ng tubig sa kanyang bulsa. Dahil sa hiya, tumakbo si Vico pabalik sa kagubatan at nagtago sa likod ng isang bangin. Sinundan siya ni Vovchik upang sabihin na hindi nila kailangan ng ganitong mga kaibigan, ngunit naputol ang usapan nila nang magsimula na ang eclipse at biglang yumanig ang lupa. Nahulog si Vovchik sa gilid ng bangin at muntik nang mahulog, ngunit nakakapit siya sa mga bato. Hindi nga lang siya makakatagal doon. Gusto siyang tulungan ni Vico, ngunit naparalisay siya ng kanyang takot. Bago pa siya makaisip ng gagawin, may bumukas na mahiwagang portal sa likuran niya at sinipsip si Vico kasama ang megaphone. Pagmulat niya ng mga mata, nasa parehong bangin pa rin siya, ngunit nasa nakaraan na, eksaktong 1,000 taon ang nakalipas. Sa malapit, may isang lalaking naka-armor na nagngangalang Olishko na namumulot ng mga bulaklak para sa babaeng gusto niya nang bigla siyang salakayin ng grupo ng mga kaaway na kuman. Madali para kay Olishko na talunin ng mga sundalong ito gamit ang kanyang husay sa espada, ngunit naging komplikado ang lahat nang umatake ang kanilang pinuno si Andiko na mabilis siyang napabagsak at tumawag pa ng karagdagang sundalo upang bihagin si Olishko. Sa sandaling iyon, nadapa si Vico habang sinusubukang makita ng mas mabuti at aksidenteng napaandar ang megaphone na nakaabala sa mga sundalo at nagbigay kay Olishko ng pagkakataong makatakas. Sa kabutihang palad, may kabayo si Olishko at naisakay niya si Vico para makalayo sila. Pagdating nila sa ilog, tinawag ni Olishko ang espiritu na naninirahan doon upang bumuo ng daanan na kanilang tatahikin. Pagkatawid nila, naglaho ang daanan kaya napilitan sina Andiko at ang mga kuman na umatras muna. Dinala ni Olishko si Vico sa kanyang nayon na pinoprotektahan ng isang matibay na kuta. Dahil hindi siya dapat umalis doon, pinagalitan siya ng mga pinuno ng bayan sa pagsuway sa utos. Ang pananamit at paraan ng pagsasalita ni Vico ay itinuring nakakaiba ng mga taga-nayon at sa pag-aakalang isa siyang espiyay, ikinulong siya ng mga pinuno habang pinagpapasasyan kung ano ang gagawin sa kanya. Samantala, pinuntahan ni Andiko ang shaman upang pag-usapan ang kabiguan ng kanilang misyon, ngunit nagignaw siyang masayang reaksyon ng shaman nang marinig ang tungkol sa batang may kakaibang damit. Dahil ang dragon sa jacket ni Vico ay tumagma sa nakita ng shaman sa kanyang mga pananaw, ibig sabihin ay si Vico na ang taong gagabay sa kanila patungo sa bato ng kapangyarihan. Makalipas ang ilang panahon, binisita si Vico ni Alienka na isang dalagang nagdala sa kanya ng gatas at sinigurong kung okay lang siya. Kinumpirma rin niya na ang taon ay 1120. Bago pa makapagtanong si Vico,
dumating si Ulishko upang sunduin siya at dalhin sa ilog para sa isang pagsubok. Ang espiritu ng tubig ang magpapasya kung ispiyay siya o mapagkakatiwalaan. Itinali ang kanyang mga kamay at inihagi sa ilog. Inakala niyang mamamatay na siya, ngulit itinuring siyang ng espiritu ng ilog na karapat-dapat at inihagi siyang palabas nang hindi siya sinaktan. Bagamat itinuturing pa rin siyang kakaiba ng iba, tinanggap na si Vico bilang isa sa kanila at nakilala niyang mabuti ang mga pinuno, ang matalinong nakakatandang si Opsi at mas naikagigna sa kanya ang mga mandirigmang sina Ilya at Dobrinya. Nang pagdugtungin niya ang kanilang mga pangalan kasama si Ulishko, napagtanto ni Vico na sila nga ang tatlong makapangyarihang mandirigmang bugotor mula sa mga alamat. Hindi sila naniwala na mula sa hinaharap si Vico hanggang sa ginamit niya ang megaphone bilang patunay. Nang humingi siya ng paraan upang makabalik sa kanyang panahon, pumako si Opsi na aalamin niya ang tungkol dito. Samantala, mananatili si Vico kina Rozanka at sa kanyang ina, at sinamahan siya ni Ulishko doon bilang palusot upang makausap si Rozanka, ang babaeng pinagkukunitan niya ng mga bulaklak. Nang gabi niyon, dumating si Opsi na may balita matapos makipag-usap sa espiritu ng ilog. May dalawang paraan upang makabalik si Vico sa hinaharap: maghintay ng panibagong eclipse na muling magbubukas ng portal o hanapin ang isang maninilang na magtuturo sa kanya kung paano ito buksan ng sapilitan. Alam ni Ulishko kung saan makikita ang maninilang, ngunit hindi siya sigurado kung dapat bang pumunta si Vico dahil dumaraan muna sa mabibigat na pagsubok ang mga humihingi ng tulong sa maninilang. Kaya nag-allow si Vico ng kasunduan. Kung sasanayin niya si Ulishko, ibibigay niya rito ang megaphone. Pumayag si Ulishko at gumugulol si Vico ng ilang araw sa nayon na nag-aaral gumamit ng espada, pana at mga pangkalahatang paraan ng pagtatanggol sa sarili. Nakita rin niya ang bantayod ng kuta na mataas at kayang tanawin ng buong kaharian, pati si Turin, isang bilangong kuman na nagnakaw ng isang pin kay Vico dahil sa obsesyonado siya sa mga regalo. Kapalit ng kanyang pagtuturo, nakapaglaro si Ulishko ng iba't ibang makabagong bagay, tulad ng chewing gum at pagkuha ng litrato gamit ang cellphone. Nalaman niya rin na sa hinaharap ay isa siyang kabalyero mula sa mga kwentong bayan. Nang matapos ang pagsasanay, nakuha ni Ulishko ang megaphone at kapalit nito, ibinigay kay Vico ang isang mapa patungo sa maninilang sa kondisyon na hindi niya sasabihin sa mga pinuno na aalis siya dahil bawal umalis sa kuta at yun ang dahilan kung bakit hindi siya kasama. Kanabing iyon, muling binisita ni Ulishko si Rozanka at ginamit ang megaphone upang palabasin siya ng bahay nang hindi napapangsin ng kanyang ina. Ngulit hindi siya humano sa ideyang balang araw ay magiging sikat si Ulishko. Kinaumagahan, ginamayan ng kuman siyama ng isang uwak upang mag-ispyay kay Vico na umalis na sa nayon at tumatawid sa kagubatan. Hindi sigurado si Vico kung tama ang sinusundan niyang mapa, ngulit napakabutihang palad ay nakasalubong niya si Alienta na nangunguha ng bulaklak. Nahikayat siyang maging guide niya dahil mukhang kabisado niya ang lugar. Hindi nila napansin ang uwak na sumusunod sa kanila. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, pumasok sila sa isang lagula sa pagitan ng dalawang napakalaking pader ng bato at biglang napunta si Vico sa wasak at tigid na lupa, isang ilusyon na nilikha ng salamingkaro. Narinig niya ang tinig ng salamingkaro sa kanyang isipan na humihingi ng isang pagsubok kapalit ng kaalaman. Kailangan niyang aminin ang kanyang pinakamalaking takot at ang pagsisinungaling ay magdadala lang ng parusa. Walang pag-aalinlangan, ikinuwento ni Vico ang aksidente sa sasakyan, ang kanyang takot sa matataas na lugar at kung paanong takot yon ang humadlang sa kanya upang mailigtas si Vovchik. Pinuri siya ng salamingkaro sa pagtanggap sa kanyang sariling kahinaan at ibinahagi ang impormasyong hinahanap niya. Ang bato ng kapangyarihan na magbabalik sa kanya sa hinaharap ay matatagpuan kung saan gumagawa ng pugad ang walang pakpak at makikita lang ito kapag sinakyan niya ang hangin. Tanging ang taong kayang antagin ng ibang puso sa kanyang sariling puso ang makakagawa nito, ngunit ang kapangyarihang ito ay maaari ring magkalat ng sakit at paghihirap. Pagkatapos bigkasin ng palaisipan, bumalik si Vico sa gubatan at nalaman niya na hindi man lang napansin ni Alienka na nawala siya. Gayunpaman, naniwala si Alienka sa kwento niya at nahulaan na ang tinutukoy na pugad ng walang pakpak ay ang nayon ng mga tagak.
Ilang oras ang makalipas, narating nila ang nayon at upang mahanap ang bato, gumawa si Vico ng saranggola sa mismong sandaling iyon at ginamit ito upang sinakyan niya ang hangin gaya ng sinabi sa palaisipan. Nahulog ang saranggola sa tubig at tumalon si Vico para sundan ng tali hanggang sa tuluyan niyang makita ang bato ng kapangyarihan. Nasaksihan ng uwak ang lahat at nang marinig ang balita sa shaman, nagpadala ng maraming sundalong human upang agawin ng bato. Malulupit ang mga mandirigmang ito. Hindi lang nila dinukot sina Vico at Alienka, pinatay nila rin ang mga taga-nayon at sinunog ang kanilang bahay. Sa kabutihang palad, dahil sa bantayod, nalaman agad ng mga sundalo sa kuta ang atake at nagpadala sila ng sariling mga mandirigmang na pinamanumunuan ina Ilya, Dobrynya at Olishko. Madali nilang tinalo ang mga kuman gamit ang kanilang mahusay na kasanayan sa espada. Ngulit may isang mamamana na nakatago sa kagubatan na hindi nila makita. Si Vico ang nakakita sa kanya at ginamit niya ang kanyang sariling pana upang patumbahin ito bago pa makapaputok ng kahit isang palaso. Nang makabalik ang lahat sa kuta, pinagalitan sina Vico at Alienka sa pag-alis, ngunit nangako si Ilya na gagabayan niya si Vico bukas upang mahanap ang lugar kung saan magagamit ang bato. Samantala, galit na galit si Andiko sa shaman dahil sa planong nagdulot sa kanila ng pagkawala ng isang buong unit ng sundalo at nagbanta siyang papatayin nito kung hindi niya makukuha ang bato sa susunod. Kinaumagahan, dinala si Vico sa batong naghatid sa kanya sa nakaraan, ngulit walang nangyari nang ilagay niya rito ang bato ng kapangyarihan. Inisip ni Vico na may kinalaman ito sa bahagi ng palaisipan tungkol sa mga puso, ngunit naniniwala si Opsi na kailangan nilang maghintay ng bagyo dahil ang Diyos na lumikha sa batong iyon ay ang Panginoon ng kulog at iyon ang maaaring magpagana sa kapangyarihan nito. Pagbalik nila sa kuta, sinundan ni Vico si Opsi papunta sa bahay nito at nadiskubre niyang ang matanda ay isang inventor na sinusubukang gumawa ng isang makinang lumilipad. Malinaw na kulang ang kanyang kaalaman, kaya sinamantala ni Vico ang pagkakataon upang turuan siya tungkol sa aerodynamics gamit ang isang eroplanong papel bilang halimbawa. Mula noon, nagtulungan sina Vico at Opsi sa paggawa ng mga gumaganang pakpak, ngulit naglaan din si Vico ng oras kasama si Olenka na nagbabahagi sa kanya ng mga lokal na alamat, kabilang ang kwento ng mga magkasintahang pinaghiwalay ng tadhana na nag-iwan ng pusong bato. Bilang pasasalamat sa lahat, niregaluhan ni Vico si Olenka ng isang munting ibong papel na kaibig-ibig. Habang naghahanda ang shaman ng panibagong orasyon para sa susunod niyang plano, nahuri naman ni Ilya at ng kanyang mga tauhan ang isang sundalong tao at ininteroga ito hanggang sa malaman nilang alam ni Andiko ang tungkol sa bato, kaya kailangan nilang itago ito upang manatiling ligtas. Inisip ni Opsi na ang pinakamainam na taguan ay sa tuktok ng bantayog, at nang mapansin niyang ayaw umakyat doon ni Vico, pinaayalahanan niya ito na mahalagang harapin ang sariling mga takot at na palagi niyang maaasahan ang suporta ng buong nayon. Hindi kailanman nakakasira ng loob ang pagsakay sa elevator, ngunit nagawa ni Vico na makarating hanggang sa itaas at kahit papaano ay makontrol ang kanyang takot. Itinago ni Opsi ang bato sa loob ng isang lumang tipak ng bato at ito ay nakita ng mahika ng shaman na nagpasya na dumating na ang tamang oras. Makalipas ang ilang oras, dumating ang bagyo at sinubukan ni Olenka na ipahiwatig kay Vico na ayaw niyang umalis ito, ngunit hindi niya agad na unawaan ang talinghagang ginagamit niya. Di naglaon, nagsimulang umulan ng yelo na tumama sa kulungan ni Turin at nagpaawa kay Vico sa kanya. Kaya kumuha siya ng lumang tela ng layag at tinakpan ng kulungan upang proteksyonan ng bilanggo. Humanga si Olenka sa tapang ni Vico at ginantimpalaan niya ito ng isang halik sa pisngi. Nang gabing iyon, tumama ang isang kidlat sa pader ng kuta at nabasag ang ilang bato na bumagsak malapit sa kulungan. Sinamantala ito ni Turin at ginamit ang mga tipak ng bato upang basagin ang kandado at nakatakas siya sa ilalim ng proteksyon ng malakas na ulan. Naglakbay si Turin patungo sa kampo ng mga kuman kung saan nabunyag na siya pala ang kapatid ni Andiko. Gayunman, ayaw siyang kilalanin ni Andiko dahil itinuturing niya itong isang deformed na halimaw. Hindi rin siya humanga sa mga regalong dala ni Turin sapagkat mga walang kabuluhang bagay lamang ang mga iyon gaya ng manok. Ngulit mabilis na nagbago ang isip ni Andiko nang mapansin ng shaman na dala rin ni Turin ang bato ng kapangyarihan.
Gayunman, hindi pa rin aktibo ang bato at nabigo ang shaman nang subukan niya itong gamitin. Kaya ipinaalam niya kay Andiko na kailangan nila ang taong kumuha ng bato mula sa ilog upang mapagana ito. Kinabukasan, nalaman ng mga tao sa kuta na nawawala na si Turin at ang bato. Ang pagsalakay sa kampo ng mga kuman ay isang masamang ideya na magdudulot lamang ng kamatayan sa kanilang lahat. Kaya sina Vico at Opsi ay nagtuon sa pagtatapos ng makinang lumilipad dahil yun na lamang ang kanilang pag-asa na mabawi ang bato. Makalipas ang ilang panahon, habang sina Opsi at Olenka ay lumabas upang mangalagap ng mga berry at putik na gagamitin sa pagpipinta ng makinang lumilipad, ay inamuos ng grupo ng mga mandirigmang kuman na dumukot kay Olenka. Sinubukan ni Opsi na ipagtanggil ang kanyang sarili, ngulit masyadong marami ang kalaban at siya ay nasugakan. Nakabalik pa rin siya sa nayon, ngulit nagawa lamang niyang ikwento ang nangyari kay Olenka bago siya tuluyang pumanaw. Samantala, dinala si Olenka kay Andiko, na kinuha ang ibong papel at ipinadala ito sa pamamagitan ng isang uwak sa mensahe kay Vico. Kabila ng panganib, nagpasya siyang Vico na mag-isa nang pumunta sa kampo ng mga kuman, kung saan inutusan siyang buhayin ng bato kung nais niyang mabuhay si Olenka. Nagkunwari siyang alam ang kanyang ginagawa. Kinuha niya ang mga paputok mula sa kanyang bag at sinindihan ito habang bumibitkas ng kung ano-anong parirala sa kanyang klase sa Ingles upang mugmukhang nagsasalita siya ng isang misteryosong mythical na lingwahe. Pagkatapos, inihagis niya ang mga paputok sa mga sundalo upang lumikha ng kaguluhan at kalituhan sa kampo na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makuha si Olenka at tumakbo patungo sa mga kabayo. Sa kasamaang palad, bago pa sila makatakas, muli silang nabihak ni Andiko na nagbigay ni Vico ng huling pagkakataon na buhayin ang bato. Kung hindi, papatayin niya silang dalawa. Hindi alam ni Vico ang gagawin hanggang sa muli niyang bigkasin sa kanyang isipan ng palahigisa na ang kahulugan ng puso sa puso ay nangangahulugang mahika ng ugnayang pantao. Lumapit siya kay Olenka at nang sabay nilang hawakan ng bato, tuluyang nagising ang mahika na nasa loob nito. Matapos kunin ng shaman ng bato para palakasin ang kanilang hukbo, inutusan ni Andiko na patayin ni Turin ang dalawang kabataan. Mulit hindi niya nagawang gawin ito dahil naalala niya ang kabutihan na ipinakita sa kanya ni Vico. Sa halip, pinalaya ni Turin sina Vico at Olenka at binigyan pa sila ng kabayo. Bilang pasasalamat, binigyan ni Vico si Turin ng isang piraso ng candy. Hilig ni Turin ng mga regalo at sinubukan niyang ipangyayakap ang candy sa kanyang kabatid. Ngulit pinatay siya ni Andiko dahil sa itinuturing niyang malaking pagtataksil. Kinabukasan, nakabalik sina Vico at Olenka sa kuta at binalaan ng lahat tungkol sa nalalapit na pagsalakay ng mga kuman. Lahat ng sundalo at ang tatlong mandirigmang bugotor ay naghanda para ipagtanggol ang kanilang tahanan, ngumit walang nakahanda sa kanila sa karit na dala ng hukbo ng mga kuman, ang higanteng golem na kinokontrol ng shaman gamit ang kapangyarihan ng bato. Pinaputuran ng kuta ang golem gamit ang catapults, ngulit walang hanagang bato na sapat ang lakas upang saktan ito. Sa katunayan, kinuha pa ng higante ang isa sa mga batong iyon at ibinalik na siyang sumira sa tarangate. Napansin ni Ulishko gaano kabigat at malaki ang golem kaya nagkaroon siya ng ideya. Umalis siya sa kuta upang habulin siya ng golem. Maingat na iniiwasan bawat mabagal na atake hanggang sa madapa niya ang golem at mahulog ito sa ilog na sinaklam ng spirito ng ilog. Nahulog din si Ulishko sa ilog kaya nag-alala si Rosanka at tumakbo sa dampangan para umiyak sa kanya. Ngulit ligtas pala siya at ginantimpalaan ni Rosanka ang kanyang kabayanihan ng isang halik sa pisngi. Sa pandaling iyon, nagsimulang panibagong eclipse kaya nagpaalam si Vico kay Olenka at kumuha ng kabayo upang mabilis marating ang bato na may portal. Sa kasamaang palad, nakita rin ni Andiko ang eclipse silang isang palatandaan at inutusan niya ang kanyang hukbo na samantalahin ng dilim upang salakayin ng kuta. Sa ilalim ng matalinong pamumuno ng tatlong bugotor, matagumpay na naipagtanggol ng mga taga-nayon ang kanilang tahanan laban sa hukbo ng mga kuman. Pati ang mga kababaihan ay nakapagbigay ng isa o dalawang hampas. Nang mapansin niyang siya'y alanganin, nagpasi siyang Andiko na umatras kasama ang kanyang mga sundalo bago pa sila mapukso. Ngulit ang shaman ay hindi pa rin handang sumuko. Hawak pa rin niya ang kapangyarihan ng bato at nagawang ihangon muli ang golem sa tubig para sa panibagong atake. Nang mapansin ni Vico ng pagbabalik ng golem, kahit mula sa malayo, nagpasi siyang bumalik sa kuta at ibahagi ang isang plano para talunin ito.
Malakas pa rin sa isip ni Vico ang mga salitang pangpalakas ng loob ni Opsy na tumulong kay Vico na mapagtagumpayan ang kanyang takot. Mabilis niyang sinakyan ng elevator patungo sa tuktok ng bantayog at umakyat sa makinang lumilipad na lumilipad ng maayos gaya ng inaasahan sa disenyo nito. Habang dumarating ang golem sa kuta para wasakin ito, lumandang si Vico sa bangin sa kung saan nakatayo ang shaman. Itinulak niya ito pababa hanggang sa mamatay at tuluyang nabawi ang bato ng kapangyarihan. Dumating din si Andico sa bangin na may balak agawin ng bato. Kaya itinapon niya ito sa tubig upang hindi mapasa kamay ang masama at dahil dito, nagkawatak-watak ang golem. Galit na galit si Andico at nais patayin si Vico dahil sa kanyang pagsuway. Ngunit dumating si Olishko sa tamang oras upang muling labanan siya sa isang matinding sagupaan ng mga bihasang mandirigmang espada. Dahil wala na ang kanyang hukbo na sumusuporta sa kanya, nahulog siya sa kanyang kamatayan sa parehong paraan ng shaman. Wala nang oras na magdiwang dahil matatapos na ang eclipse, tiya dinala ni Olishko si Vico sa kagubatan upang hanapin ang portal sa bato. Bago umalis si Vico, dumating si Olenka para magpaalam at hinalik siya na nangakong palagi niyang maghihintay. Paglabas niya sa portal, bumalik si Vico sa kasalukuyan kung saan nakabitin pa rin si Vovchik sa gilid ng bangin. Dahil wala na siyang takot sa matataas na lugar, nagawa na niya itong iligtas ni Vico at dahil sa kabayanihang iyon ay pinalakpakan siya ng buong klase. Makalipas ang isang taon, nilimulat si Vico ng kanyang ina na isang sinaunang libro na tagal niya nang hinahanap mula sa araw ng eclipse. Sa pagsunod sa impormasyon na nasa libro, nahanap ni Vico ang pusong bato mula sa kwento. At sa paghipo nito ay naramdaman niyang hinihipo din ito ni Olenka sa nakaraan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa ng mas maraming ganitong video. Salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!